Ayun, isang maganda at mapagpalang hapon po at araw sa ating lahat. Ngayon po ay araw na naman po ng Miyerkules at samahan ninyo ako sa isa na namang kapanapanabik na oras ng pagkatuto sa asignaturang Pilipino. Ako po si Tutor Eric mula sa SDO Caloocan. Ayan, tayo po ay live na napanonood ngayon sa DepEd EdTech Unit at DepEd FB page. Mabuhay po ang mga mag-aaral at mga kaguruan sa buong Pilipinas, lalong-lalo na po sa ating mga magulang na laging gumagabay sa kanilang mga anak. Muli po, ako po si Tutor Eric, ang inyong makakasama ngayong hapon sa pagtuklas ng kaalaman sa asignaturang Pilipino sa ikasyam na baitang. Ayan. Tayo po ay laging napanonood dito sa DepEd EdTech Unit FB page tuwing araw ng Miyerkules, alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Kami pong dalawa ni Tutor Ryan ang lagi ninyong kasama sa mga ganitong oras. Ayan. Bilang pagbati po, binabati ko po kayo. Ang tawag ko po sa mga mag-aaral ngayon na kasalukuyang nanonood sa atin at nakasubaybay ay mga Lodi o Idol. Dahil matagumpay po ninyong naisakatuparan ang mga gawaing kaugnay ng ating ikalawang aralin ngayong ikalawang kwarter. Ngayon naman po ay kasalukuyan tayong nasa ikatlong aralin sa ikalawang quarter. Ayan, binabati ko po si Kerubin Gabriel Villamor mula po sa Novaliches High School, SDO, Quezon City. Ayan, magandang hapon din po, Naila Sef Garcia. Good afternoon, Lodi. Mas Lodi ko po kayo dahil kayo po ang laging nakasubaybay sa amin. From Bugo Science and Arts Academy. Magandang hapon din po kay Jason Amante mula sa Bagumbong High School, Grade 9, Section Lopez Haina. Princess Divine Manipon from Gomez Dimantina National High School, Kabatuan East District, Isabela. Gayon din kay Kenneth Salandanan. Good afternoon watching from Gutad National High School. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Para po sa ating nakaraang aralin, sa ating ikalawang aralin ng ikalawang markahan, pinag-aralan po natin o tinalakay po natin noong nakaraang linggo ang tungkol sa hatol ng koneho, isang pabula mula sa Korea. Ayun po, ang pabula po ay isang uri ng kathang-isip o anyo ng panitikan kung saan ang mga hayop po ang tauhan. Makikita po natin sa mga hayop ang refleksyon ng mga kaugalian ng mga tao. Tinalakay din po natin ang tungkol sa pagpapasidhi ng damdamin at iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin. Sa pagtatapos po ng online tutorial na ito ay inaasahan na, una, na ipaliliwanag ang pananaw ng may akda tungkol sa paksa batay sa napakinggan. Ikalawa, na ipaliliwanag ang mga kaisipan, layunin, paksa at paraan ng pagkakabuo ng sanaysay. At sa huli, na ipaliliwanag ang mga salitang dilantad, ang kahulugan batay sa konteksto ng pangungusap. Gusto ko pong lubusin ang pagkakataong ito para batiin o i-shout out ang aming Schools Division Superintendent ng SDO Caloocan, si Dr. Nerissa L. Losaria Seso 6. Gayon din po ang aming mahal na punong guro mula sa Bagumbong High School na si Ginoong Noel G. Kibuyin at ang puno ng kagawarang Pilipino na si Ginang Emma Pastrana at sa lahat po ng guro sa Bagumbong High School. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa SDO Coronadal City para po sa ating sanggunian ngayong araw. Handa na ba kayo mga Lodi? Alam kong handang-handa na kayo at nakikita ko po yung mga komento ninyo sa ating comment section. Hindi ko man itanong kung handa na kayo, alam kong lagi kayong handa sa ating aralin tuwing araw ng Miyerkules.
Simulan na natin, huwag na nating bitinin. Ayan. Ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa sanaysay na pinamagatang ang kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakalipas na 50 taon. Ito po ay mababasa sa dalawang aklat na ito mula kay Romulo Peralta, ang panitikang Asyano ng Filipino 9, ayan, Vibal Group, at panitikang Asyanong module na mag-aaral sa Filipino. Ayan, bago po natin talakayin ang sanaysay na pinamagatang ang kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakalipas na 50 taon, saan nga ba matatagpuan ng Taiwan? O ano nga ba yung mga iba pang impormasyon tungkol sa Taiwan? Meron ba dito na nakarating na sa inyo sa Taiwan? Ang Taiwan sa dakong timog silangang baybayin ng punong lupain ng China. Doon matatagpuan ang bansang Taiwan. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pangdaigdig noong 1945, ayan, ito ay binubuo ng pangkat ng mga pulo sa pamamahala ng Republika ng China. Pinamahalaan ang grupo ng pulo ng Republika ng China o Republic of China na mula 1945 nang natamo ng Republic of China ang Taiwan mula sa Hapon bilang bunga ng ikalawang digmaang pangdaigdig o Second World War. Bilang isa sa mga bansa sa Silangang Asya, ang Taiwan ay nagkaroon ng krisis sa pagpapahalaga ng kanilang kababaihan sa nakalipas na 50 taon. Sa kasalukuyan, malaki na ang pagbabago sa kalagayan ng mga kababaihan sa bansang ito. Ayan. Ayan. Bigyan niyo ako ng pagkakataon ngayon para basahin ang sanaysay na kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakaraang 50 taon. Makinig kayo mabuti. Ang bilang ng populasyon ng kababaihan sa mundo ay nasa 51 bahagdan o 2 bahagdan na mataas kaysa sa kalalakihan. Maaaring isipin ng ilan na ang kababaihan ay nakakukuha ng parehong pagkakataon at karapatan gaya ng kalalakihan. Ilang kababaihan lamang ng buong mundo ang nakakukuha ng pantay na karapatan at paggalang tulad ng kalalakihan. Ang tungkulin at kalagayan ng kababaihan ay unti-unting nagbabago sa nakalipas na 50 taon. Ito ay makikita sa dalawang kalagayan. Una, ang pagpapalit ng gampanin ng kababaihan at ikalawa ay ang pag-unlad ng kanilang karapatan at kalagayan. Nakikita ito sa Taiwan. Ang unang kalagayan noong nakalipas na 50 taon, ang babae sa Taiwan ay katulad ng kasambahay o housekeeper. Ang tanging tungkulin nila ay tapusin ang hindi mahahalagang gawaing bahay na hindi natatapos ng kanilang asawa. Ang mga babae ay walang karapatang magdesisyon dahil sa kanilang mababang kalagayan sa tahanan. Ngayon, nabago na ang tungkulin ng mga babae at ito ay walang naging komplikado. Sa bahay ng mga Taiwanese, sila pa rin ang may pananagutan sa mga gawaing bahay. Ngunit sa larangan ng trabaho, inaasahang magagawa nila kung ano ang nagagawa ng kalalakihan. Sa madaling salita, dalawang mabigat na tungkulin ang nakaatang sa kanilang balikat. Ang ikalawang kalagayan ay pinatutunayan ng pagtaas ng kanilang sahod, pagkakataong makapag-aral at mga batas na nangangalaga sa kanila. Karamihan sa mga kumpanya ay nagbibigay ng halaga sa kakayahan ng babae at ang kinauukulan ay handang kumuha ng mga babaeng may kakayahan at masweldohan ng mataas. Tumaas ang pagkakataon na umangat ang babae sa isang kumpanya at nakikita na rin may mga babaeng namamahala. Isa pa, tumaas ang pagkakataong para sa mga babae pagdating sa edukasyon. Ayon sa isang estatistiko mula sa gobyerno,
higit na mataas ang bilang ng mga babaeng nag-aaral sa kolehiyo kung ihahambing sa kalalakihan makalipas ang 50 taon. At ang huling kalagayan ay ang pagbabago ng mga batas para sa pangangalaga sa kababaihan ay nakikita rin. Halimbawa, sa Acton Incorporated, isa sa mga nangungunang networking hardware manufacturer sa Taiwan, ginawa ng 1 taon ang maternity leave sa halip na 3 buwan lamang. Ang gobyerno ng Taiwan ay gumagawa ng batas sa pagkakaroon ng pantay na karapatan upang higit nilang mapangalagahan ang kababaihan. Bilang pangwakas, naiiba na ang gampanin ng mga babae at higit itong mapanghamon kung ihahambing noon. Ang kanilang karapatan at kahalagahan ay binibigyan na ng pansin. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga babae ay tumatanggap na ng pantay na posisyon at pangangalaga sa lipunan. Mayroon pa rin kumpanya na hindi makatarungan ang pagtrato sa mga babaeng leader nito. Marami pa rin kalalakihan ang nagbibigay ng mabigat na tungkulin sa kanilang asawa sa tahanan. Ito ay matuwid pa rin sa kanila. Marami pa rin dapat magbago sa kalagayan ng kababaihan sa Taiwan. At malaki ang aking pag-asa na makita ang ganap at pantay na karapatan ng mga kababaihan sa lipunan. Ayan. Para sa hashtag, kaisipan mo, ipahayag mo, alam kong lubos ninyong naunawaan at narinig ang sanaysay na pinamagatang kalagayan ng mga kababaihan sa Taiwan. Ayan. Para po dito sa ating hashtag kaisipan mo, hashtag ipahayag mo, ipaliwanag ang kaisipan ng mga sumusunod na pahayag. Ngayon, bibigyan ko ng pagkakataong ang ating mag-aaral na gamitin ang ating comment section para sa inyong kasagutan at para ipahayag ang inyong masidhing damdamin o ibigay ang inyong mga kasagutan sa mga kaisipang nandito sa ating screen ngayon. Una, ilang kababaihan lamang sa buong mundo ang nakakakuha ng pantay na karapatan at paggalang tulad sa kalalakihan. Ang mga babae ay walang karapatang magdesisyon dahil sa kanilang mababang kalagayan sa tahanan. Habang naghihintay tayo o nag-aantay tayo ng mga hashtag o mga kasagutan dito sa ating comment section, basahin muna natin yung mga bumabati dito sa ating comment section. Si Joanna Omana mula sa Santa Lucia National High School, magandang hapon. Si Krishna Kiset Ruiz from Ramon National High School sa Isabela. Mark Louis Alonso, watching from Ramon National High School, SDO Isabela. Ayan. Mira Arimbuyutan mula sa Ramon National High School. Ayan, ang daming mga mag-aaral ang nanonood mula sa Ramon National High School sa Isabela. Ayan. Kay Zian Rienzer Duque from St. Michael Academy, magandang hapon sa iyo. Ayan, good afternoon. Ayan. Ano nga ba yung kaisipan o nais ninyong ipahayag dito sa dito sa ating kaisipan na nakikita natin dito sa ating screen? Ayan. Sabi ni Carubin Gabriel Villamor, hindi lahat ng mga babae ay nakararanas ng pantay na pagtrato na katulad sa lalaki. Ayan, equal rights, equal opportunity sa salitang Ingles. Hindi nga naman natin ngayon, sabi ni Kerubin, tama yung sinabi mo, hindi lahat ng babae sa panahon ngayon ay nakararanas na pantay o equal opportunity sa mga kalalakihan ng ating mga kababaihan ngayon. Ayan, salamat sa iyo, Kerubin Gabriel Villamor. Sunod, isa pa, tumaas ang pagkakataon para sa mga babae pagdating sa edukasyon. Mayroon pa ring mga kumpanya na hindi makatarungan ang pagtrato sa mga babaeng leader nito. Ayan, antayin ulit natin yung mga hashtag o mga kasagutan ng ating mga mag-aaral na kasalukuyang nanonood sa atin ngayong hapon. Ayan, magandang hapon po, Chantel Gomez, Stephanie Shamsi Alimahan at Casey Cassandra de Guzman
from St. Michael Academy of Valenzuela. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, antayin natin. Salamat sa iyo, Kerubin Gabriel Villamor, sa isang napakatalinhagang kasagutan sa ating unang katanungan kanina. O, yung mga pahayag na ipinakita ko sa inyo. Antayin ulit natin yung mga kasagutan ng ating mga avid listeners and viewers ngayong hapon. Ayan. Tumaas ang pagkakataon para sa mga kababaihan pagdating sa edukasyon. Mayroon pa ring mga kumpanya na hindi makatarungan ang pagtrato sa mga babaeng leader nito. Ano kaya ang sasabi ng ating mga nanonood ngayon? Ayan, sabi ni Kerubin Gabriel Villamor, nadi-discriminate o nagkakaroon ng diskriminasyon sa mga babae sa ibang kumpanya. Ibig sabihin, pag nagkakaroon ng diskriminasyon, nagkakaroon ng hindi pantay na pagtingin sa mga kababaihan at sa kalalakihan. Kumbaga, mas binibigyan nila ng atensyon o binibigyan nila ng halaga yung mga gawain ng mga kalalakihan kumpara sa mga kababaihan. Maraming salamat sa iyo, Kerubin Gabriel Villamor. Ayan. Para naman dito sa ikatlo, marami pa ring dapat magbago sa kalagayan ng kababaihan sa Taiwan at malaki ang aking pag-asa na makita ang ganap at pantay na karapatan nila sa lipunan. Ayan. So kung sino man po yung mga nanonood ng mga beauty pageants, katulad ng mga Miss Universe, Miss World, Miss Earth, Miss Grand International, Miss International o anumang mga pageant na pinapanood natin, lagi nating naririnig sa mga kababaihan na mga kalahok ang kanilang mga advokasya. Naririnig natin sa kanila kung papaano nila ipinaglalaban ang karapatan ng mga kababaihan. Yun yung pinaka layunin ng mga beauty pageant na napapanood natin ngayong panahon. Okay. Dahil sa napapanahon naman, gusto kasing ilabas ng mga kababaihan ng kanilang boses para marinig sila at lubusang pahalagahan ang kanilang lubusan silang pahalagahan sa lipunan. Ayan. Sige, lipat tayo dito. Ayan. Ayan, sabi ni Kerubin Gabriel Villamor, maraming salamat sa iyo sa aktibong pagsagot sa ating mga katanungan, Kerubin. Siya po ay nagmula sa Novaliches High School mula sa SDO Quezon City. Bigyan ng oportunidad ang mga babae na katulad ng oportunidad, tama, ng katulad sa mga lalaki po. Bigyan ng equal o pantay na oportunidad ang babae at saka ang mga kalalakihan. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kerubin Gabriel Villamor. Ano nga ba ang sanaysay at ano-ano ang mga elemento nito? Samahan ninyo ulit ako para alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng sanaysay at kung ano-ano ang mga elemento nito. Ang sanaysay ay isang matalinong pagkukuro ng sumulat tungkol sa paksa. Ito ay isang genre o sangay ng panitikan na nasusulat sa anyong tuluyan na maaaring tumatalakay sa anumang issue sa kapaligiran, maging tao, hayop, pook, pangyayari, bagay at guni-guni. Ang sanaysay ay naglalaman ng opinyon, saloobin o kuro-kuro ng sino mang sumulat ng isang akda o merong isang paksa. Ayan. Ito ay naglalaman ng saloobin o kuro-kuro ng isang manunulat. Yun ang tinatawag na sanaysay. Ayon kay Alejandro Abadilla, ang sanaysay ay pagsasalaysay ng isang sanay. Kaya't ang sino mang susulat nito ay nangangailangan na may malawak na karanasan, mapagmasid sa kapaligiran at palabasa. Dahil makikita natin sa salaysay kung papaano nagkaroon ng isang magaling at malawak na kaisipan o pagpapaliwanag ang may akda. Kailangan malawak ang kanyang kaisipan sa mga bagay-bagay o sa mga kasalukuyang nangyayari sa lipunan o sa kanyang mundong ginagalawan. Ayan. Ano nga ba yung mga elemento ng sanaysay? O,
yung paksa o tema. Pag sinabi nating paksa, ito ang tawag sa bahagi na pinag-uusapan sa sanaysay. Ang kaisipan naman o ideya, ang tawag sa mga ideyang nabanggit na kaugnay o mga salitang nagpapalinaw sa tema. Ito ay mga salita na ginagamit ng manunulat upang lalong maunawaan at maintindihan ng mga mambabasa ang kanyang paksa o kaisipan. Yan. Para naman sa layunin, ilan sa mga layunin ng mga manunulat ng sanaysay ay upang magturo, upang magpabatid, manghikayat, manuligsa, maglibang, at magbigay puri sa isang individual o gawain. Ayun pala, yung mga iba't ibang layunin ng mga manunulat sa pagsulat ng sanaysay. Maaaring sila ay magturo, sila ay magpabatid, sila ay manghikayat, manuligsa, maglibang, at magbigay puri sa isang individual o gawain. Yan. Ang paraan naman ng pagbuo ng sanaysay ay maaaring nagsasalaysay, ito ay maaaring naglalarawan, maaari din itong nakikipagtalo o nanghihikayat. Maaari ring tandaan na ang uri ng antas ng wika at estilo sa paggamit nito ay nakakaapekto rin sa pag-unawa ng mga mambabasa, kaya higit na mabuting gumamit ng simple, natural at matapat na mga pahayag. Ang ilang salita ay di lantad na kahulugan o interpretasyon. Ayan, ito ay nangangahulugan na um, ito'y nangangailangan ng pagbibigay ng kahulugan o interpretasyon gamit ang dating alam ng mga mambabasa upang makuha ang ipinahihiwatig ng may akda sa kanyang sanaysay. Di lantad at ang kahulugan, ibig sabihin, ibinibigay na ng manunulat sa mga mambabasa kung papaano nila bibigyan ng kahulugan yung sanaysay. Ayan, sabi ni Kerubin Gabriel Villamor, imulat ang ating kaisipan. Tama. Ang sanaysay ay isang akdang pampanitikan kung saan ang gamit nito ay para imulat yung mga mambabasa o imulat ang kanilang kaisipan sa mga kasalukuyang nangyayari sa ating bansa, hindi lamang sa ating bansa, kundi pati sa ating daigdig. Sa ating mundong ginagalawan. Yan. Lodi, alam kong naunawaan ninyo ang ating aralin, ang elemento ng sanaysay at ang kahulugan ng sanaysay, pati na yung mga binasa nating kaninang sanaysay. Ayan, para po sa ating panuto, sa ating susunod na gawain, basahing mabuti ang bawat pahayag, piliin lamang ang titik ng tamang sagot at i-comment sa ating comment section. Magandang hapon, Tamika Nohea M. Betito from Luis P. Gomez, Diamantina National High School, Cabanatuan, Isabela. Ayan, tuloy na tayo. Alin ang hindi katangian ng sanaysay? Sige, hinihingi ko ang inyong opinion. Mag-comment lang kayo sa ating comment section. Alin ang hindi katangian ng sanaysay at bakit? A. Hayop ang tauhan na nagbibigay ng aral. B. Karaniwang tumatalakay ito sa mga maiinit na issue. C. Naglalahad ito ng sariling opinyon at damdamin ng mga manunulat. O D. Nagtataglay ng mga bagay na nakaangkla sa katotohanan. Ano kaya yung sagot? Alin ang hindi katangian ng sanaysay dito sa apat na pagpipilian? Sige, antayin natin yung mga sagot sa ating comment section. Ayan, sabi ni Kerubin Gabriel Villamor, A po. Ayan, tingnan natin. Ayan. Salamat, Kerubin. Salamat sa iyong aktibong partisipasyon. Ayan. Ang tamang sagot ay, sabi ni Sian Yenser Duque at Chantel Gomez, letter A. Tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Tama. Hayop ang tauhan na nagbibigay ng aral dahil kapag hayop ang tauhan na nagbibigay ng aral at nakikita natin yung refleksyon ng mga pag-uugali ng mga tao, ang tawag doon ay pabula. Ayan. Magandang hapon sa iyo, Ginang Venus Rosario Kalamaya, isang guro
na galing sa mataas na paaralan ng Bagumbong o Bagumbong High School. Magandang hapon sa iyo, Ginang Venus Rosario Calamaya. Kalawang tanong. Ayan. Basahin muna natin at sagutin ang mga sumusunod na tanong para sa ating ikalawang katanungan. Sa bawat indak lang lamuyloy sa saliw ng ihip ng hangin na sumasabay sa ngiti ng haring araw ay nagpapaalala na ikaw ay darating. Babaguhin ang nakagawian na simpleng pabilog lamang ang adorno na nakalagay sa tenga ng binibining matimtiman. Sa makulay na lamuyloy, ako ay tila nahihimasmasan sa pagkakatulog sa lupang tigang. Init at tamis ng pagbabago ay nakita at nalasahan. Salamat, salamat pipi kong usal dahil sa iyo muling nasilayang tamis ng kinabukasan. Para sa ikalawang katanungan, ano ang paksa ng binasang talata? A. Nagugunita ng sumulat ang panahon na nagbago ang kanyang paligid dahil sa tao na dumating. B. Nagugunita ng sumulat ang pagbabagong hatid ng taong bagong dating sa kanyang buhay. C. Nagugunita ng sumulat ang pagkakaiba ng mga tao na dumarating sa kanyang buhay. O D. Nagugunita ng sumulat ang kanyang karanasan sa bawat tao na kanyang nakasalamuha. Ayan. Antayin natin yung mga sagot ng ating mga mag-aaral sa ating comment section. Maraming salamat sa inyong aktibong partisipasyon ngayong hapon. Alam kong lagi kayong sabik matuto ng asignaturang Pilipino tuwing araw ng Miyerkules na panonood kami ng live dito sa DepEd EdTech Unit. Alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Magandang hapon sa iyo, Charles F. Malaka. Ayan, tingnan natin kung ano yung sagot dito sa ating ikalawang katanungan. Ayan, maraming salamat Fatima Venice Joven, Chantel Gomez at Zian Rienzer Duque. Ang inyong sagot ay tama. Ang paksa ay nagugunita ng sumulat ang panahon na nagbago ang kanyang paligid dahil sa tao na dumating. Para sa ikatlong katanungan, ano ang kaisipang nais iparating ng sanaysay? A. Ang isang bagay na kaaya-aya ay tunay na nagbibigay saya. B. Ang isang bagay na kaaya-aya ay tunay na biyaya. C. Ang isang bagay na kaaya-aya ay tunay na kamangha-mangha. O D. Ang isang bagay na kaaya-aya ay tunay na kagilagilalas. Yan, para sa ikatlong bilang. Antayin natin yung mga sagot ng ating mga mag-aaral at meron pong mga nanonood din na guro ng asignaturang Pilipino mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Ayan, ang tamang sagot po para sa ating ikatlong katanungan ay letrang B. Ang isang bagay na kaaya-aya ay tunay na biyaya. Ayan, maraming salamat sa inyong aktibong partisipasyon. Ayan, ikaapat na bilang. Ano ang nais ipaalam bilang layunin ng sumulat ng sanaysay? A. Ang kasiyahang dulot ng pagkakaroon ng bagong kakilala. B. Ang kasiyahang dulot ng pagbabago tungo sa pag-unlad. C. Ang kasiyahang dulot ng patuloy na inobasyon. O letrang D, ang kasiyahang dulot ng taong nakasalamuha. Kaya yung sagot dito sa ikaapat na katanungan. Ayan, tingnan natin. Ang tamang sagot ay letrang B. Ayan. Ang layunin ng sumulat sa sanaysay ay ang kasiyahang dulot ng pagbabago tungo sa pag-unlad. Ayan, tama yung sagot ni Kerubin Gabriel Villamor at ni Chantel Gomez, pati na ni Fatima Venice Joven. Ayan, maraming salamat sa inyo. Para sa ating huling bilang, o ikalimang bilang, ano naman ang paraan ng manunulat sa pagbuo ng sanaysay? A. Narrative, dahil nagsasalaysay ang nagsasalita sa sanaysay. B.
Descriptive dahil inilalarawan o inilarawan ang hikaw na may lamoy-loy. C. Persuasive dahil ang akda ay nanghihikayat ng pagbabago. Or letter D. Argumentative dahil ito'y nakikipagtalo sa mga mambabasa. Ano kaya yung paraan ng manunulat sa pagbuo ng sanaysay? Ito ba'y narrative dahil nagsasalaysay? Descriptive ba dahil nilalarawan yung hikaw na may lamoy-loy? Persuasive dahil ang akda ay nanghihikayat, yun ang ibig sabihin ng persuasive, no? Nanghihikayat ng pagbabago. O letter D, argumentative, ito'y nakikipagtalo sa mga mambabasa. Alin kaya yung paraan ng pagbuo ng may akda sa sanaysay na ating nabasa? Ayan. Ang tamang sagot ay, yan, tama kayo. May mga nakikita akong tamang kasagutan dito. Letter A, sabi ni Kerubin Gabriel Villamor, ayan, narrative dahil yung binasa nating sanaysay kanina pagkatapos ng unang katanungan ay nagsasalaysay. Narrative dahil nagsasalaysay ang nagsasalita sa sanaysay. Letrang A. Ayan, ang gagaling. Isang virtual clap para sa mga aktibong nanonood at nakikinig sa atin ngayong hapon. Binabati ko kayo dahil nalagpasan na naman natin yung mga pagsubok at yung aralin natin ngayong ikatlong linggo ng ikalawang markahan. Ayan, para sa ating takdang gawain, sumulat ng isang napapanahong issue sa alinman bansa sa Silangang Asya. Buhat sa mga balita, dokumentaryong pantelebisyon, o video sa YouTube na maaaring iugnay sa mga ideyang nakapaloob sa akdang Ang Kababaihan sa Taiwan ngayon at sa nakaraang 50 taon. Pagkatapos, ipaliwanag ang paksa, layunin, kaisipan at paraan ng pagkabuo nito. Ulitin natin ha, sumulat o susulat kayo para sa inyong takdang gawain, susulat kayo ng isang napapanahong issue sa alinmang bansa ng Silangang Asya, buhat sa mga balita, dokumentaryong pantelebisyon o video sa YouTube na maaaring iugnay sa mga ideyang nakapaloob sa akdang binasa natin kanina, Ang Kababaihan sa Taiwan ngayon at sa nakaraang 50 taon. Pagkatapos ay ipaliwanag ang paksa, layunin, kaisipan at paraan ng pagkabuo nito. Ayan. Ano ba yung mga bansa sa Silangang Asya? Ano ba yung mga bansa sa mga bansa sa Silangang Asya? Ayan. Ang mga bansa sa Silangang Asya katulad nung Taiwan, tama? Hilagang Korea, North Korea at Timog Korea or South Korea, Mongolia, ang China or China, Hong Kong, Japan, yan, Macau. Ayan. Yung Macau, Hong Kong ay pag-aari ng China. Ayan. China, Hong Kong, Macau, Japan, North Korea, South Korea at Taiwan. O, sila yung mga bumubuo sa Silangang Asya. Ayan, binabati ko kayo. Talagang Lodi dapat ang itawag sa inyo dahil lahat kayo ay matagumpay na natapos ang aralin ito at sinamahan ninyo si Tutor Eric para sa isa na namang kapanapanabik na paksa sa asignaturang Pilipino sa ikasyam na baitang. Ayan. Yan. Sagot mo, i-share mo para sa inyong kasagutan sa ating takdang gawain. I-post lamang ang inyong mga sagot sa Facebook at gamitin ang hashtag. Inuulit ko, sagot mo, i-share mo ang inyong kasagutan sa ating takdang gawain. I-post lamang sa inyong Facebook at wag na wag ninyong kakalimutan o kalilimutan ang hashtag Filipino9, hashtag Itulay Level Up at hashtag Tutor Rai at Eric kung kayo po ay sasagot ng ating takdang gawain. Magandang hapon sa iyo, Shane de la Cruz. Ayan.
Para sa anumang komento at suhestyon, mag-email lamang sa edtech@deped.gov.ph o po pwede nating i-scan yung QR code na nakikita nyo o kasalukuyang nakikita nyo sa ating screen ngayon. Ayan, para sa inyong komento at suhestyon. Muli po, ako po si Tutor Eric na lagi ninyong kasama tuwing araw ng Miyerkules 3:00 hanggang 3:40 ng hapon. Ayan, sa susunod po na mga aralin natin ay makakasama ko na po ang aking mentor na si Tutor Ryan mula sa SDO Camarines Sur. Muli po, ako po si Ginoong Erickson de la Peña, ang inyong kasama sa Asignaturang Pilipino nagsasabing, sa Asignaturang Pilipino, kami ang karamay nyo. Para po sa ating susunod na programa, matutunghayan po natin ang mga magagaling na tutor ng Filipino Grade 10 na si Tutor Pam from Caloocan City or from SDO Caloocan at si Tutor Donna mula sa SDO Las Piñas. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, para po sa aming puno ng gagawaran ng Pilipino mula sa Bagumong High School. Isang pagbati po, Ginang Emma Pastrana. Maraming salamat po at muli magkita-kita po tayo sa susunod na Miyerkules. Paalam, maraming salamat.